Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Parte na ng buhay ng tao ang hindi maging perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali, nagkakasala at nagpapakita ng kaugaliang taliwas sa nais na makita sa atin ng iba. Kagaya na lamang ni Lolo Jimmy na isang dating artista noong kapanahunan niya. Makisig, matipuno at mahilig magpalambot ng puso ng kahit na sinong babae. Kahit ngayong may edad na ang lalaki, naging problema pa rin ito ng kanyang pamilya. Sa dami ba naman ang nais na malahian ni Lolo Jimmy, hindi na nila iniisip ang edad at katangian nila sa buhay. Ang mahalaga, makadaupang palad ang pinakamimithing lalaki. Inaabuso naman ito ni Lolo Jimmy, porke alam niyang may mga nahuhumaling pa sa kanya, sinasamantala niya ang mga kababaihan makatikim lang ng iba't ibang putahe. Kabilang sa nadagit niya ang puso ay si Mimay, ang kapitbahay nilang nagtatrabaho sa bar. Mimay, alam mo bang maganda ka, iha? Aba, hindi bagay sa'yo magtrabaho sa pipitsuging bar na yan. Masisira lang ang buhay mo. Masyado niyo naman akong pinupuri, Lolo Jimmy. Baka masanay ako niyan. Totoo naman ang sinasabi ko sa'yo, iha. Saka, huwag mo na akong tawaging lolo. Malakas pa naman ako. Kaya ko pa nga mag-10 round eh. Ay, ang harot niyo po ah. Meron ba tayong 1K dyan? Kung gusto mo nga, 5K pa eh. Ay, gusto ko yan. Galante. Galante talaga ako, iha. Lalo na sa mga babaeng masunurin at malambing. Dala ng mga narinig, kaagad na umalerto ang sistema ni Mimay. Pera, alam niyang magkakaroon siya noon kapag dumikit siya kay Lolo Jimmy. Alam niyang simple lamang ang pamumuhay ng lalaki sa tapat ng bahay niya kasama ang asawa niyang si Lola Alicia. Ngunit nakakasigurado siya maraming tagong yaman ng lalaki na kailangan niyang makuha. Tuloy humakbang siya at ikinawit ang braso sa leeg ng matanda. Kung gano'n naman pala, honey, nang itatawag ko sa'yo mula ngayon. Ako na ang mahal mo at wala nang iba, ha? Sigurado ka ba, iha? Honey? Sigurado ako, honey. Basta matutupad ka sa mataas na presyo. Ano, game ka ba? Matamis ako, sabi ng mga customer ko. Mamaya kapag nagdalawang isip ka pa, maunahan ka ng iba. Ay, hindi. Ang gusto ko akin ka lang. Pwede naman siguro yun, hindi ba? May karapatan ba akong tumanggi? Talagang hindi ka makakatanggi. Ako lang dapat, sapat na. Naging maayos ang relasyon nila Lolo Jimmy at Mimay sa kabila ng may asawang matandang lalaki. Ilan sa mga etsyosera ang nakapansin at nagsusumbong sa ginang ngunit deadma lamang ang babae. Para kay Lola Alicia, wala nang sasaya pa sa katotohanan kapag nakita niya ito ng harap-harapan. Sa hapunan, dalawa lang silang magkaharap ni Lolo Jimmy nang maisip niyang isatinig ang kanyang saloobin. Jimmy, mahal, may itatanong sana ako sa iyo eh. Sana sabihin mo sa akin ng tapat at mula sa puso ang iyong kasagutan. Oo naman, mahal. Ano ba yun? Totoo bang may babae ka? Narinig na mga kakilala ko sa labas. Madalas ka raw makipagkita sa isang GRO. Ikaw naman, mahal. At naniwala ka sa kanila. Nakita mo ba kung sino ang kasama ko ngayon? Hindi ba't ikaw? Gusto kong magtiwala sa'yo, Jamie. Sana lang hindi mo ko niloloko. Naiintindihan mo ba ako? Oo naman, mahal. Bakit naman kita lolokohin? Magtatagal ba tayo ng ganito kung hindi kita mahal? Ikaw lang ang reyna ko. Yun ang palagi mong tatandaan. Siguraduhin mo lang dahil oras na mahuli kita hindi ka magsisisi. Mahal, kahit bantayan mo pa ako buong araw, wala talaga akong kabit. Sinabi mo yan ah? Nananansyang wika ni Lola Alicia. Ang totoo niyan, nakapagdesisyon siyang bantayan ng mister ng makasiguro. Alam naman niyang naging tapat sa kanya si Lolo Jimmy. Ngunit kapag napatunayang may ginawang kabalastugan ang kanyang pinakamamahal, sisiguraduhin niyang maghahalo ang balat sa tinalupan.
Samantala, ni hindi man lang natinag si Lolo Jimmy sa pagdududa sa kanya ng asawa. Palihim pa rin siyang nakikipagkita kay Mimay hanggang sa magtagal ang kanilang relasyon at umabot pa ng 1 buwan. Sa mga panahong yun, nababawasan na ang takot niya kay Lola Alicia na kahit magbanggit man lang siya ng paghanga sa ibang babae ay hindi naman umaalis. Isang araw, magkausap sina Mimay at Lolo Jimmy sa harapan ng bahay ng lalaki. Honey, Jimmy, kailan mo ba kasi ako patutuloyin sa bahay mo? 1 buwan na tayong mag-on, pero mailap ka pa rin sa akin. Aba, dapat ipakilala mo na ako sa pamilya mo. Ang hirap naman kasi ng ganito eh. Tago lang tayo ng tago. Hindi na tayo mga teenager, ano? Saka na, Honey Mimay. Alam mo naman na may matandang hukluban pa sa bahay eh. Ayoko naman na magkagulo. Kilalang sabungera dati ang asawa ko. Mamaya niyan ikaw pa ang isabak niya sa labanan. Nasasabik na kasi kung masolo ka, Honey Jimmy. Kailan ba mangyayari yun? Aba, hindi naman deserve ng kagandahan ko ang paghintay ng matagal, ano? Huwag mong sabihing natatakot ka sa asawa mo. Paano naman ako? Abay darating din tayo dyan. Kailangan lang nating dahan-dahanin ang bawat eksena. Bakit kailangan pambagalan? Gusto ko nang mabilisan, honey. Yung nakakahingal, yung nakakagulat, yung bigla-biglang sumasabog. Huwag kang mag-alala. Kapag umalis si Alicia sa bahay, ikaw muna ang papalit sa kanya pansamantala bilang reyna. Talaga ha? Pangako mo yan ha? Alam mo naman na magtatampo ko kapag nalaman kong pinaasa mo lang ako. Pangako ko nga yun. Kailan mo naman ipapaubaya sa akin ang bataan? Alam mo kasi, nasasabik na ako sa iyo, honey. Baka naman pwede mo nang ipatikim sa akin yan. Ay, yun talaga ang pinananabikan mo, honey. Ang bilis mo naman. Mas aktibo ka pa kay Batman, ha? Ano pa nga ba? Ang masarap na pagkain ay hindi dapat na pinatatagal. Kailangan lantakan kagad bago mapanis. Hala, hindi naman ako pagkain eh. Pero pagbibigyan kita, basta hayaan mo akong pumasok sa bahay niyo ha. I-welcome mo ako ng bonggang-bongga. Sige na. Basta, huwag ka lang magpapakita sa aking asawa ha. Baka magkagulo tayong 3. Isipin na may love triangle sa relasyon namin. Palingon-lingon si Lolo Jimmy sa paligid, naniniguradong walang makakakita sa kanya. Sa pagkakaalam niya, maagang umalis si Lola Alicia. Nagpunta ang ginang sa palengke dahil kailangan bumili ng paborito nilang gulay. Dasal niya lang na sana wag munang bumalik ang babae. Hindi naman siya natatakot sa apo niya na si Christine dahil alam niyang natutulog pa ang dalaga ngayon. Papasok na sana sila sa bahay nang bumitiw si Mimay sa pagkakahawak sa kamay niya. Saglit lang, honey. Oh, bakit? Akala ko ba gusto mong pumasok sa loob? Pwede bang maligo na muna ako? Babalik naman ako kagad eh. Doon na lang ako sa bahay ko. Naroon kasi ang mahahalaga kong gamit na panligo eh. Basta hintayin mo ako ha? Oo, sige. Bilisan mo lang at mainipin ako, Iha. Hay, mabango ka na naman at pwede nang papakin. Bakit kailangan pang patagalin? Mabilis lang ako, pangako. Huwag ka nang malungkot. Nagkataon naman na nakauwi na ang asawa niyang si Lola Alicia mula sa palengke at narinig ang usapan ng lalaki at kapitbahay nilang malandi. Uminit ang ulo ni Lola Alicia. Kilala niya ang pangalan ng babaeng kausap ng asawa niya. Alam niya rin ang kakaibang reputasyon nito kapag harutan na ang pag-uusapan. Nagririgodo ng dibdib niya sa pagnanais na makakuyumos ng taong pasaway. Sa kusina siya pumasok. Umaasang mahuhuli sa akto ang dalawa. Ngunit nakalabas na ng bahay si Mimay kaya hindi na niya nakumpronta pa. Jimmy, anong kalokohan na naman ito? Ano, talagang pinapupunta mo rito ang babae mo? Alicia, huwag ka nang magagalit. Wala akong ginagawang masama. Wala! Sigurado ka! Hindi ako tanga! Lantara mo na akong niloloko! Walang iya ka! Nasaan ang babae mo?
Alicia, wala akong babae. Kita mo nga, nag-iisa lang ako, hindi ba? Sampaling kaya kita nang makita mo ang hinahanap mo. Talagang lolokohin mo pa ako. Narinig ko na naglalandi ang kayong dalawa eh. Magsabi ka sa akin ng totoo. Nasaan na? Kumalma ka, Alicia. Wala nga. Tinatanong kita dati kung may babae ka. Sabi mo wala. Tapos ngayon, tenga ko na ang nakarinig sa harutan yung hayop ka. Talagang kakalbuhin kita kahit manipis na yung buhok mo. Nakahiga pa lang ay umaalingaw-ngaw na ang bangayan ng lolo at lola ni Christine na abot sa kanyang silid. Alam niya kagad na ang pinag-aawayan ng mga matatanda ay ang kinababaliwang bisyo ngayon ni Lolo Jimmy, ang pambababae. Naririnig pa niya ang pananakit ni Lola Alicia sa kanyang abuelo para pilitin ng matanda sa pag-amin. Aray, bakit ka ba nananakit? Wala nga akong kabit. Ikaw lang ang mahal ko. Huwag mo na akong utuin pa! Walang iya ka talaga, Jimmy! Kaya tanda-tanda mo na lumalandi ka pa! Mahal, bakit ka ba naniniwala sa chismis ng mga tao dyan sa labas? Wala naman silang ebidensya na may kinakalantari ako dito eh. Sinungaling! Ano? Resulta na ba yan ng kalalaklak mo ng sting? Kaya tumitigas na yung batuta mo? Naghahanap ka ng ibang maikakandong dahil matanda na ako? Hayop ka! Dahil nahihiya sa iskandalong posibleng naririnig ng mga kapitbahay, bumangon si Christine at nilapitan ng lolo at lola niya. Lola, ang ingay niyo naman. Malamang nakatanghod na naman sa bakuran natin ng mga marites niyan. Yang lolo mo, sagad sa langit na ang kalandian. Nahuli ko na nga sila pero hindi pa rin sila nadadala. Yang lolo mo, di pa rin umaamin. Lolo, bakit naman po kasi hindi niyo pa iwasan si Mimay? Ang bata-bata pa ng babaeng yun. Dapat maghanap ka man po ng medyo kaedad ni Lola para challenging, hindi ba? Huwag mo lang pamanahan ha? Kami ang legal at may karapatan. Isa ka pang konsentidor ka. Kilala mo rin palang babae pero hindi ka nagsusumbong sa akin. Aray, la naman eh. Bakit niyo po ba ako binatukan? Chismis lang naman yung narinig ko sa labas, Lola. Hindi ko naman po akalain na totoo yun. Sasagot pa sana si Lola Alicia, ngunit dumating na ang babaeng nakakaimbyerna sa lahat. Boses pa lang nito nakakairita na. Halos magsalubong ang kilay ni Lola Alicia nang magtawag na ang babaeng kinapupuotan niya ng husto. Sabay silang dumungaw sa bintana, nakita ang kaiiksing damit ng babae na animoy sasabak sa sayawan sa bar. Ganun kasi ang mga nakikita nilang damit ng mga GRO sa club. Honey, Jimmy, nandito na ako. Sinasabi ko na nga ba, talagang mananagot ka sa akin ngayon. Oy, bruha, hindi kita susukuan ano? Hoy Gaga, anong ginagawa mo rito? Naligaw ka, hayun ang bahay mo oh. Dito talaga ang sadya ko, duh. Malamang dahil makikipagkita ako kay Honey Jimmy ko, tapos na akong maligo. Honey Jimmy mo? Nakahit-hit ka ba? Umalis ka na, wala dito si Lolo. Huwag mo na ngang itanggi pa ang lolo mo. Kahit magtago pa siya sa akin, maaamoy ko pa rin kung nasan siya. Isa pa, bakit ang OA mo, Christine? Nagkausap na nga kami kanina eh. Ang kapal din naman ng mukha mo para magpakita rito. Ikaw ang tinik sa puso ng pamilya namin. Anong masama kung bisitahin ko ang lolo mo? Sabi niya hiwalay na sila ng lola mo. Kaya okay lang na bumisita ako sa kanya para magkasama kaming dalawa. Hindi ba, Honey Jimmy? Sa sinabing yun ni Mimay, naaalarmang lumabas naman sa pinagtataguan si Lolo Jimmy at tinangkang itanggi ang sinabi ni Mimay. Natataranta siyang palingon-lingon sa pagitan nila Lola Alicia at Mimay. Teka! Gusto mo ba talagang atakihin sa puso ang lola ko? Haliparot kang babae ka? Nakikita mo yan? Magkasama sila, hindi ba? Ganyan bang itsura ng magkahiwalay? Huwag ka na ngang kumontra, Christine. Mahal ko naman ang lolo mo eh. Nandito nga ako para masahihin siya eh. Hindi kasi ito ginagawa ng lola mo sa kanya. Gaga, hindi ikaw ang asawa. Si lola ang may karapatang humawak-hawak sa lolo ko.
Sus, hindi ka rin nyosa ang lola mo. Masakit na ang tuhod niyan. Baka nga pati pagkamot sa likod niya hindi na niya magawa eh. Kaya tuloy ang asawa niya naghahanap ng mas bata, mas sariwa, mas marunong sa lahat ng bagay. Ilayo mo ang kampo ng demonyo sa pamamahay ko, Christine! Ilayo mo siya! Ikaw, Jimmy, kaya tanda-tanda mo na lumalandi ka pa! Si Lolo naman kasi bakit kailangan pang magdala ng haliparot sa bahay natin? Makati pa yan sa higad eh. Sige Carlo, mamaya magbabagong anyo yan. Isang nilalang na may makakating balahibo. Halika na nga Lola, magpa-parlor tayo. Ipapakita natin sa malanding babae na yan na hindi ka kapalit-palit. Baliw ka ba? E di sa pamamahay ko gagawa ng milagro ang dalawa. Ang akin ay akin. Ang dami niyong arte. Ano na honey, talaga bang matatakot ka sa asawa mo? Hindi naman siya masarap. Pero ako, oras na matikman mo, hindi mo na makakalimutan. Mahal. Huwag mo nga akong tawaging mahal. Honey, paalisin mo na nga sila. Talipandas kang babae ka. Papatayin kita. Ako pa talagang itataboy mo. Gusto mong burahin ko yung mukha mo. Ay, honey, sasaktan na ako ng matandang hukluban. Brutal na ang inaasta ng ginang na yan. Tama na po, Lola. Ikaw, pasalamat ka hindi pa kita nakakalbo dahil kailangan kong ilayo ang lola ko sa'yo. Pero ito ang tatandaan mong babae ka, ha? Lolo ko yung nilalandi mo. Kailangan wala ka na rito pagbalik ko dahil kapag naabutan kita, sasabunutan talaga kita. Tumalikod si Christine habang akay si Lola Alicia. Nang makalayo na ang dalawa, humakbang si Mimay papalapit kay Lolo Jimmy. Iniangat ang kanyang kamay at hinimas-himas ang kanyang butuhang dibdib. Ano na ang plano mo ngayon, honey? Ibahay mo na ako. Nakakapagod kasing maglakad mula sa amin papunta sa inyo eh. Pero ang asawa ko Honey, akala ko ba mahal mo ko? Iwanan mo na lang kaya ang asawa mo at magtana na tayo. Oo, mahal kita Monay. Mimay. Pero hindi tayo pwedeng magtanan. Bakit hindi? Maganda ako, matipuno ka naman. Kasing payat mo Nahinto ang pagsasalita niya nang bumalik sa sala si Christine at sinamaan ng tingin si Mimay. Gigil na gigil niyang dinuro ang babae. Bakit hindi ka pa umaalis? Talagang gusto mong makatikim ng sakit? Ano ba, Christine? Ang OA mo, ha? Nandito ako para pasayahin ng lolo mo. Hindi na yun kayang gawin ng lola mo, hindi ba? Talagang inuubos mo ang pasensya ko, ah. Sige, yan palang gusto mo, ha? Tayong dalawang magsasaya ngayon. Apo, huwag! Kapag ginalusan mo si Mimay, magtatampo ko sa'yo. Ay, honey, tulungan mo ako! Sinasaktan ako ng brutal mong apo! Walang paalam na hinampas ni Christine si Mimay. Napaatras ang babae at nagawang pigilan ng muntikan ng pagkatumba tsaka tinaasan ng kilay ang dalaga. Umakto siyang naiiyak at hinarap si Lolo Jimmy na noon ay hindi malaman kung paano sila aawatin. Honey, apo, itigil nyo na yan. Huwag na kayong mag-away. Lo, wag kang makikialam. Ako na ang bahala sa malanding ito. Akala mo ba magpapatalo ako sa'yo? Pangit ka, maganda ako. Mas masisiyahan sa akin ang mga lalaki kesa sa'yo. Ano ba ang makukuha nila sa gusgusin na katulad mo? Ha? Ambisyosa? Talagang ambisyosa ako, pero hindi ako mga agaw. Peke ka, lalabanan kita ha? Hetong sa'yo. Bakit mo ako kinalmot? Gaga ka, hindi ka pusa. Aray! Bakit mo hinila ang buhok ko? Inggit na inggit ka talaga sa akin. Lovey, tulungan mo ako. Hindi niya ako pwedeng sugatan. Ayokong pumangit kagaya niya. Pangit pala, ha? Nanggagalaiting hinila ni Christine ang buhok ni Mimay. Hindi niya binitiwan ang babae hanggat hindi ito sumusuko at nagmamakaawa. Sinubukang manlaban ng babae, ang kaso lang hindi siya makabuelo para manghila rin. Aray! Masakit! Ano ba? Bitiwan mo ako, maldita ka! Hindi! Mamaya na kita bibitawan! Kailangan mong pumangit!
Apo, bitawan mo na si Hani. Si Mimay. Maawa ka naman sa kanya, Apo. Ibang adventure naman ang gusto niyang gawin namin. Hindi giyera kagaya na ibinibigay mo sa kanya ngayon. Tsaka na lang natin gawin, honey, Mamamatay ako ng maaga sa kamay ng apo mo, eh. Lumayas ka na! Ipinagtulakan niya si Mimay palabas ng kanilang bahay. Sigurado, pagtatawanan ng babae kapag nakita ng mga marites dahil matinding bugbog ang inabot ng dalaga sa kanya. Hinarap kagad ni Christine ang lolo niya na silang dalawa na lamang. Ngising aso si Lolo Jimmy habang kakamot-kamot ng ulo. Lolo naman, sa dami ng babae si Mimay pa talaga? Hindi ka ba naaawa kay Lola? Apo, hindi mo ko maiintindihan. Dahil hindi ka kasing macho na kagaya ko. Aba, may pagkamacho kapag nalalaman ha, Lolo? Ibang klase ka rin, ano? Iha, intindihin mo naman ako. Kaya ako nilalapitan ni Mimay ay dahil pogi at matipuno ang lolo mo. Alam mo naman ang mga lalaki. Kapag may mga babaeng humahanga sa pisikal nilang kaanyuhan, ay mas tumataas pa ang kumpiyansa nila sa sarili. Lolo naman, kahit ano pa ang rason mo, alam nating mali ang ginawa mo. Kawawa naman si Lola. Siguro nga po hindi kita sinasaway sa ginagawa mo. Pero nasasaktan po ako sa tuwing umiiyak si Lola nang mag-isa sa kwarto niyo. Palagi kong sinusuyo ang lola mo. Pero lagi niya akong ipinagtatabuyan. Lolo, kakausapin ko si Lola tungkol dyan. Basta hanggat maaari, huwag ka nang makikipaglapit sa Mimay na yan, ha? Kalimutan mo na siya. Sayang naman, Apo. Hindi ko pa siya nabibigyan ng first kiss, eh. Lolo, tigilan niyo na nga po yan, ha? Hindi niyo kilala si Mimay. Alam niyo bang minsan nang nagtrabaho sa barang babaeng yun? Siya. Hindi ko na ipipilit si Mimay. Ibabaling ko na sa ibang bagay ang aking pagkahumaling sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Christine nang marinig ang sinabi ng lolo niya. Kahit papaano, mapapanatag na siya nang malaman na iiwasan na ni Lolo Jimmy ang gulo sa buhay nila. Umalis kagad ang babae at nagtuloy na sa kanyang kwarto. Si Lolo Jimmy naman napatingin sa kanilang bintana. Napanganga nang makitang nakatayo na naman dun si Mimay at kinakawayan siya. Sa takot na mahuli, dali-dali siyang tumakbo palabas. Mimay? Honey, halika, lumabas ka! Anong ginagawa mo rito? Bakit ka bumalik? Honey, hindi naman kita pwedeng iwan na lang nang hindi na ibibigay ang request mo, ano? Tara na sa bahay, doon na lang tayo maglaro. Talaga? Sige, gusto ko yan. Nasaan na ba ang matandang hukluban? Nasa kwarto na siguro. Huwag ka mag-alala. Pinakakalma na siya ni Christine. Hindi na magwawala si Alicia. Ay, gusto ko yan! Magagawa na natin ang lahat ng nais nating gawin. Akala ko ba isasama mo ako sa bahay mo? Oo nga, halika na! Ipinagpatuloy nga ni Lolo Jimmy at Mimay ang kanilang relasyon kahit pinagbawalan na ang matandang lalaki ng kanyang apo. Madalas na nagkikita sa bahay ng dalaga ang dalawa. Tuloy, hindi na maiwasan ni Christine ang mairita sa tuwing pinag-uusapan ng mga tao sa kanilang bayan si Mimay. Pinupuri kasi ang babae sa kabila ng reputasyon nito bilang isang kabit. Gigil na iniwan ni Christine ang kumpulan at nagmamadaling umuwi sa bahay. Nagulat siya nang maabutan ng kanyang lola Alicia na nag-eempake. Lola, anong ginagawa mo? Bakit mo nililigpit ang mga gamit mo? Magbabakasyon na muna ako, iha. Kailangan kong magpalamig. Alam mo na, kapag nagtagal ako rito, baka makalimot ako at may mapatay pa ako. Hay, si Mimay na naman po ito ano. Alam mo Lola, nanggigigil din ako sa malanding babaeng yon. Pero hindi ko hinangad na iwan si Lolo. Kapag ginawa kasi natin ito, baka mas magkaroon pa ng pagkakataon si Mimay na tumira rito. Gusto niyo po ba yon? Basta, gusto ko munang huminga at linawin ang aking isipan. Ikaw na ang bahala dito, ha? Bantayan mo ang lolo mo. Sakali ba na may gawin silang hindi maganda, alam mo na ang gagawin mo. Lola naman, ginawa pa akong gwardya. Apo,
Hayaan mo na. Maliban sa lolo mo, ikaw lang ang tao dito sa ating bahay. Ikaw ang magiging tagapagtanggol ng pamilya natin. Kaya sige na, hayaan mo na akong umalis ha. Babalik rin naman ako. Diyos ko, paano kung dito na tumira ang kabit ni Lolo, Lola? Huwag mo akong gawing tagapagtanggol. Dapat ako nga ang pinagtatanggol eh. Matapang ka, Apo. Huwag mong hayaan ang pagiging babae natin ang magpahina sa'yo dahil madadaig ka ng lahat ng nagbabalak ng masama sa inyo. Matuto kang lumaban at ipaglaban ang tama. Hindi ko pa kasi kayang gawin yon para sa sarili ko ngayon. Wala siyang nagawa nang umalis nga si Lola Alicia ng bahay at dali-daling pumara ng taxi. Iisang lugar lang naman ang kanyang pupuntahan, sa probinsya kung saan nakatira ang isang lola ni Christine, ang nakababata nitong kapatid na si Lola Meli. Huminga ng malalim ang dalaga. Sa kanyang isipan, nagpapasalamat na rin siya na panandali ang lumayo ang kanyang lola. Magagawa na niya ng mas malaya ang kanyang binabalak na pagmamatsyag laban kay Mimay. 3 araw ang lumipas, nagising si Christine sa ingay ng ungol ng isang babae sa kabilang kwarto. Nagdududang bumalikwas siya ng bangon at walang ingay na naglakad palabas ng kanyang silid. Dumiretso siya sa pinanggagalingan ng ingay. Dadalawa lang sila ng lolo niya kaya nagtaka siya kung bakit may ibang boses na umaalingaw-ngaw sa ibang bahagi ng kabahayan. Tinunto niya ang silid ng abuelo. Pagbukas niya ng pinto, napamulagat siya. Nakapatong sa ibabaw ng nakahigang si Lolo Jimmy ang sumasayaw-sayaw na si Mimay, magulo ang buhok at hinahaplos ang matanda. Mga taksil! Lolo, talaga ba? Tinaasan niyo pa ang level ng kasalanan ninyo? Ang rurumi niyo! Ay, bakit ka naninilip? Lumabas ka! Honey, pagalitan mo nga yung apo mo. Istorbo! Ako pa ang istorbo? Sige, aabalahin na lang kita ng bonggang-bongga. Aray! Bakit mo ako sinabunutan? Sinisira mo ang bagong riban kong buhok, ha? Akala mo ba nakakatuwa ka? Papatayin kita. Bagong parlor ako, ano ba? Honey, oh! Apo, Christine, pabayaan mo na si Mimay. Huwag mo siya sasaktan, pakiusap. Talagang nakikiusap ka pa sa akin ngayon, Lolo? Para lang sa malanding yan? Ano bang pakialam mo? Ako na ang reyna sa bahay na ito. Ipinangako na yun sa akin ng honey ko, lalo na't naglayas ng matandang hukluban. Hindi matandang hukluban ng lola ko. Haliparot ka? Ang kati-kati mo? Pati lolo ko pinatulan mo? Wala ka nang magagawa ron. Isinuko ko na kay honey ang bataan ko. Kaya magagawa ko ng lahat ng naisin ko sa pamamahay na ito. Pangako kakalbuhin kita. Honey, huwag mong bigyan naman ang apo mong suwain ha. Lahat ng kayamanang meron ka, ako na ang bahalang mamahala. Ayos ka rin ano? Hindi mo pwedeng pakialaman ang pera ng lolo ko. Bakit ba? Hindi nga siya umaangal oh. Kasi kasama sa napagkasunduan naming bayad sa pagsuko ko ng pagkababae sa kanya ay ang pagkakatiwala niya sa akin ng mga ari-arian niya. Kaya kung ako sa'yo, maging masunurin ka na lang kung ayaw mong mapatalsik sa bahay na ito. Sagad na ang kasamaan mo, Mimay. Mula ngayon, hindi mo makukuhang respeto ko. Christine, Apo, tama na yan. Huwag mong pagsalitaan ng masama si Mimay. Mahal ko siya. Pag-uusapan natin ito, Apo. Wala na tayong kailangan pag-usapan pa, Lolo. Hindi niyo ba nakikita? Pera lang ang minahal sa inyo ng babaeng yan. O baka nga may iba pang habol sa inyo yan eh. Apo, mahal ko si Mimay. Sa kanya ko lang nakita ang pagmamahal na dati na tikman ko kay Alicia. Ngayon, hindi na ako mahal ng lola mo. Mas mahalaga na lang sa kanya ang sarili niya. Hayaan mo na kami. Masaya naman ako sa piling niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Lolo. Naguguluhan ako sa mga bagay na pinaggagawa niyo. Mahal kayo ni Lola. Hindi niyo lang tinatanggap dahil akala niyo wala na siyang pakialam sa inyo. Muli, sinugod niya si Mimay at nakipaghilahan ng buhok sa babae. Maging ang pag-aray nito may kaartehan. Tuloy, gigil na gigil siya at hindi na maiwasang mas lalo pang sakta ng kabit ng lolo niya. Hindi nakaporma ang babae dahil hindi niya binibigyan ng pagkakataon. Kaso lang, nagulat siya nang sa isang iglap, naging mabalasik ang mga mata nito. Sumingasing at nagbabanta ang mga tingin.
Ano, sasaktan mo ko? Sige, lalabanan kita. Hindi kita susukuan. Anong klaseng nilalang ka? Bakit? Anong nangyari? Ay, wala naman, honey. Nag-uusap lang kami ng pakialamera, oh. Hayop ka? Christine ang pangalan ko. Huwag ka na kasing umatungal. Kahit anong gawin mo, mananatili kang pakialamera. Gigil na muling inatake ni Christine si Mimay. Hindi na nagpatalo ang kabit. Agara na siyang lumaban at nakipagsagupaan sa babae. Nagulat siya nang mapansing napakalakas nito. Nagagawa siyang hawiin ng walang kahirap-hirap at hindi na niya mahulaan pang susunod na gagawin nito. Kinabahan siya at saglit na nahinto sa paggalaw. Muli niyang inatake ang babae pero tila ba hindi na niya magapi pa si Mimay. Hindi mo ako matatalo, Christine! Ikaw? Anong klaseng nilalang ka? Isa akong simpleng nilalang. Nananahimik ako pero sadyang sinusundan ng kapalaran na iniiwan ko na sana noon pa. Ngayon, lalabas ang tunay kong katauhan dahil sa pakikialam ng mga taong kagaya mo. Gaga, hindi kita inaano. Ikaw ang gumugulo sa buhay ng lolo at lola ko. Pero gusto ko ang lolo mo at wala ka nang magagawa pa sa bagay na yon. Honey, huwag ka nang magalit. Kakausapin ko ang aking apo, pangako. Huwag mo lang siya sasaktan. Huwag ka makikipag-away sa kanya. Oo naman, honey. Kaso lang nawalan na talaga ako ng gana eh. Ang mabuti pa, bukas na lang natin ipagpatuloy ang ginagawa natin, ha? Talaga ba? Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit sa'yo? O sige na nga, basta bukas magkikita tayo, ha? Sige, aagahan ko bukas. Pupuntahan kita. Kalokohan! Sana mamatay ka na! Christine! Nang makaalis si Mimay, galit na hinarap ni Christine ang lolo niya. Bakas ang matinding hinanakit sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling yun, ayaw na niyang paawat sa mga gusto niyang sabihin sa kanyang abuelo. Bakit ganun, lolo? Sa halip na matakot ka at mag-alala dahil umalis si lola, parang natutuwa ka pa. Dinala mo pa talaga dito ang babae mo at kung makaasta, ani mo siyang reyna? Hayaan mo na, Iha. Paminsan-minsan lang naman ako sumasaya eh. Bigyan mo na lang ako ng pagkakataon. Ewan ko, lolo. Sa totoo lang, nawawalan na ako ng gana para intindihin kayo eh. Para kasing may masama lang talagang balak sa inyong babaeng yun. Apo, huwag kang ganyan. Kailan ka ba natutong humusga? Hindi ko tinuro sa iyo ang bagay na yan. Tama po kayo, lo. Pero natuto ako sa bawat pangyayari sa buhay ko. Ngayon, masisisi niyo po ba ako kung ganito na ako magsalita ngayon? Pinapakita niyo po kasi na hindi kayo dapat na iginagalang. Ha? Nagulat si Christine nang lumagapak ang palad ng lolo niya sa kanyang muka. Sinapo niya ang nasaktang pisngi at puno ng pagdaramdam na hinarap niya ang matanda. Nang dahil sa malanding babaeng yan, nagawa niyo akong saktan, lolo. Yun palang, lolo, hindi na magandang halimbawa para sa pamilya natin. Baka siya pa ang maging dahilan kung bakit tayo magkakawatak-watak. Pasensya na, Apo. Nabigla lang ang lolo. Halika rito, Iha. Huwag niyo akong tawaging apo. Sinaktan niyo ako. Si Mimay, hindi niyo ba nakikita na may kakaiba sa kanya? Baka nga may sa maligno siya eh. Padabog na iniwan ni Christine ang kanyang lolo. Kaagad siyang dumapa sa kama ng kanyang kwarto at doon ibinuhos ang saloobin. Hindi niya kayang makita ang lolo niya na kasama ang babae nito kaya naman nakapagdesisyon siyang mag-empake na rin para umalis. Hindi naman siya lumayo sa tahanan nila. Nanatili siya sa bahay ng kaibigan niya para mamatsyagan ang galawan sa loob ng bahay nila. Madalas niyang namamataan si Mimay na pumupunta sa bahay ng lolo niya tuwing gabi. Umaalis naman kapag madaling araw na. Tuloy, naisip niyang patagong pumasok sa bahay ng lolo niya nang hindi nila namamalayan. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang ginagawa ni Mimay at hindi siya maiwan-iwan ni lolo. Kapag nalaman kong ginagayuma siya, ipapabarang kong babaeng yon. Naghintay si Christine nang makapasok siya sa bahay. Sa ilalim ng hagdan siya nagtago habang nakikiramdam.
Sigurado siyang nauna siya kay Mimay kaya naman naririnig pa niya ang mahinang pagkanta ni Lolo Jimmy na abala sa paghahanda ng higaan niya sa kwarto. Ilang sandali lang, napakunot ang kanyang noo nang mapansing may kumalabog sa ibabaw ng bubong. May narinig siyang gumagapang kaya napalabas siya sa pinagtataguan. Balak niyang idiskubre kung sino ang nasa labas, kaso lang narinig niyang may lumundag sa may pinto, kasabay nun ang pagkatok ng kung sino man. Honey, nandito na ako! Honey ko! Ay, salamat naman at dumating ka na. Halika, pasok, pasok! Sorry ha, natagalan ako. May naasikaso pa kasi ko eh. Mukhang bagong ligo ka, honey ah. Ang bango-bango mo. Oo, honey. Nagpabango talaga ako para sa'yo. Ano, babanat na ba ako? Gusto ko mauna ka sa kama. Huwag mo naman akong pinatatakam, honey. Masakit na ang tuhod ko. Hindi ko kayang magmadali. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Sasairin ko ang lakas mo hanggang sa hindi mo na maigalaw pati ang eyeballs mo. Para namang isasabak mo ako sa gera. Baka hindi ko kayanin eh. Baka bigla akong atakihin. Ako nga kasi ang bahala, hindi ba? Ang gagawin mo lang, sundin ang lahat ng sasabihin ko. Bueno, sige. At kanina ko pa gustong makatabi ka eh. Ang bango-bango mo. Ano ba, honey? Nakikiliti ako eh. Huwag mo naman masyadong idiin ang bigote mo. Iyan ang gusto ko. Ang nakikiliti habang kinakarinyo. Binubuking mo naman ako eh. Ano ba? Nahihiya tuloy ako. Bakit ka mahihiya? Tayong dalawa lang naman nandito. Sa isang sulok, nanlilisik ang mga matang pinagmasdan ni Christine ang lolo niya at ang babae nito. Gustong-gusto na niyang atakihin ang malanding kabit pero may pumipigil sa kanyang gawin yun. Maya-maya pa, nagtungo na ang dalawa sa kwarto sa itaas. Unang nahiga si Lolo Jimmy, pumaibabaw naman si Mimay. Gumiling-giling ang babae habang nakapatong sa matanda. Tinanggal pa ng babae ang suot nitong salamin sa mata para hindi makita ng malinaw ang buong pangyayari. Ilang sandali pa, nagulat si Christine nang makita niyang lumiliyad-liyad si Mimay hanggang sa tuluyan ng magbago ang kanyang itsura. Nag-iba ang kulay ng balat niya. Gumulo ang nagkakabuhay na buhok, humaba ang kuko at lumawit ang dila na animoy ahas sa haba. Natutop ni Christine ang kanyang bibig. Panginoon kong mahabagin, buong akala ko, normal na tao lang siya. Aswang pala. Huwag kang gumalaw, ha, honey? Ako lang ang bahala. Ako ang magdadala sa'yo sa langit. Oo, sige. Sasama ako sa langit. Sige na, gawin mo na. Pumikit ka, honey. Ayokong pinapanood mo ko eh. Bilis na. Literal na langit ang pupuntahan mo pagkatapos ng gabing ito. Kaya pala ang lakas na loob niyang kalabanin ng lola ko. Kasi may iba siyang katauhan. Isa siyang aswang. Teka, kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong makapunta sa kusina at kunin ang mga alam kong pangontra. Nagawang gumapang ni Christine palayo nang hindi siya napapansin ni Mimay at ng lolo niya. Matagumpay siyang nakarating sa kusina nang walang hadlang. Kaagad na kinuha ang itak at asin sa banggera. Dinaanan ng bawang at kumuha ng abo sa lutuan. Hinalo ang asin at abo. Ang itak ay hinasa at dinikdik ang bawang. Nang malanghap na niya ang amoy na yon, naalerto ang kanyang sistema. Tama na ito para lapitan ko ang aswang. Kailangan niyang maitaboy. Umakyat sa ikalawang palapag si Christine, dala ang kanyang mga kinuhang pangontra laban sa aswang. Pagpasok niya sa loob, naabutan niya ang aswang na hinahagod ng dila ang leeg at mukha ni Lolo Jimmy. Dahan-dahan at mukhang hindi na basta niroromansa ang matanda. May ginagawa na siyang kakaiba na hindi na parte ng pagiging tao ni Mimay. Kinukonsumo na niya ang matandang lalaki bilang isang aswang. Mimay! Lubayan mo ang lolo ko! Ay bakla! Apo,
Tulungan mo ko! Sinasabi ko na nga ba may tinatago kang hindi maganda. Nagulat ba kita? Huli ka na. Nasimulan ko ng sipsipin ang lakas ng lolo mo. Dahan-dahan na siyang mamamatay. Hindi ako papayag na gawin mo yon. Lalabanan kita. Sa tingin mo, kaya mo ako? Hindi ako natatakot sa'yo. Papatayin kita. Una niyang sinaboy ang asin at abong hawak niya. Tumama ito sa braso ng babae. Gayon na lang ang pag-atungal ni Mimay. Mistulang napaso ang kanyang balat. Umangil ang babae at itinaas ang kanyang mga kamay. Tila ba sinusubukang sindakin ng babae. Ilang sandali pa, umatake na siya kay Christine. Kinalmot niya ang apo ni Lolo Jimmy na tumama sa dibdib nito. Masakit ba, Christine? Ganyan ang ginagawa ko sa mga biktima ko, alam mo ba? Dahan-dahan ko silang pinapatay hanggang sa sila na mismo ang bumigay ng buhay nila. Halimaw ka? Akala mo yun lang ang dala kong pangontra? Heto, saluhin mo! Ay, bawang! Ayoko niyan! Mabaho! Wala ka nang magagawa. Kinilawan labas mo ngayon. Ah! Napapaso ako! Durog ang bawang na hinagis mo. Walang iya ka! Aba, ikaw na nga ang tatalunin. Choosy ka pa? Akala mo ba patatawarin kita pagkatapos ng ginawa mo sa lolo ko? Hindi ka na makakalabas ng buhay sa bahay na ito. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako? Di bale, kapag namatay ang lolo mo, ikaw ang isusunod ko! Muli, gumapang ang aswang at dumikit ang kanyang katawan sa dingding. Para siyang butiki na kinukutsa ang kahinaan ng katunggali niyang apo ng kanyang biktima. Si Christine naman ang itakang iwinawasiwas. Habang ginagawa yun, pilit niyang nilalapitan si Lolo Jimmy para kanyang maprotektahan. Nang makahanap siya ng tiyempo, hinampas niya ang itak sabay saksak nun kay Mimay. Nakailag ang aswang pero hindi nito napansin ang kasunod na atake ni Christine. Muli siyang hinagisan ng dinurog na bawang. Sa pagkakataong ito, nagkanda sugat-sugat ang nilalang. Tila ba pinaglaruan siya ng pagkakataon. Tuloy hindi na nag-aksaya ng panahon si Mimay. Kaagad siyang tumakas. Hahabulin pa sana siya ni Christine, ngunit hindi na niya naabutan dala ng tumalo ng babae sa bintana. Binalingan niya ang kanyang lolo ng tingin. Namumutla ang matanda. Lo, anong nararamdaman mo? Nangihina ako, Iha. Tila hinugot ang lakas ko. Kailangan ko kayong dalhin sa ospital, Lolo. Hindi pwedeng ganito. Kasalanan ko to eh. Hindi ko kayo dapat iniwanan. Wala kang kasalanan, Iha. Ako ang may problema. Hinayaan ko si Mimay na makapasok sa buhay ko. Hindi ko man lang siya kinilala. Nangyari na ang nangyari, Lolo. Ang kailangan lang natin, isipin ng mali at gawing aral ito sa buhay natin. Pasensya na. Pati ikaw ay nalagay sa alanganin, apo ko. Matapos ang pag-uusap nilang yon, dinala ni Christine si Lolo Jimmy sa ospital. Kailangan niyang magpa-check up, ngunit may mas malala pang nangyayari sa kanya. Kinailangan niyang manatili sa ospital para sa karagdagang pagsusuri. Mabuti na lang, nag-iisang lalaki na umuuko pa siya sa kwartong yon sa pagamutan. Nababantayan ni Christine ng maigi. Iniisip niyang maglagay ng pangontra dahil baka balikan ni Mimay ang matanda. Natulala si Lolo Jimmy dahil sa nangyari. Naging mailap ang matandang lalaki, madalas nakatingin sa mga bintana, natatakot na baka may makita siyang hindi maganda. Wala namang magawa si Christine kundi aluin ang lolo niya at ipaliwanag na nasa mataong lugar sila at hindi basta-bastang maaatake ni Mimay sa ospital. Lolo, matulog na po kayo ha. Halina kayo sa kama niyo. Huwag kayong mag-alala at babantayan ko kayo. Mamaya kakausapin ko ang doktor niyo. Hihingi po ako ng update kung ano ang sitwasyon ng kalagayan niyo. Ayokong matulog. Nandyan na siya. Papatayin niya ako. Uubusin niya ang dugo ko hanggang sa wala nang matira. Natatakot na ako. Hindi siya makakalapit sa inyo, Lolo. Nandito po ako. Isa pa, lalagyan ko mamaya ng pangontra ang lahat ng bawat sulok ng silid ninyo, kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Nakita ko. Nagbagong anyo siya. Naging halimaw. Kaya po natin siyang labanan, Lolo. Tatawagan ko si Lola at pababalikin ko na rito para may magbantay sa inyo.
Si Alicia. Galit siya sa akin, Apo. Huwag po kayong mag-alala. Lumipas na ang galit ni Lola. Sigurado namimiss na rin niya kayo ngayon. Hayaan niyo po, papunta na si Aling Matea, ang mananambal. Ipapatawas ko kayo para malaman natin kung anong mga karamdaman ba ang ginawa sa'yo ng aswang na yun kaya kayo nagkasakit. Salamat, Apo. Napakabuti mo. Hindi mo ako sinukuan. Wala po yun, Lolo. Gagawin ko naman po ang lahat, gumaling lang kayo. Naghintay sila ng ilang oras at nakarinig ng katok mula sa pinto. Sinalubong kagad ni Christine ang bisita. Bumungad sa pagbukas niya ng pinto ang mananambal na si Aling Matea. Magandang araw, Aling Matea. Magandang araw. Nasaan ang lolo mo? Nasa kama po. May nalalanghap akong masama sa kwarto na ito. Mukhang tinatakan na ng aswang ang lolo mo, Christine. Siguradong babalikan niya si Mang Jimmy. Ano hong gagawin ko para layuan niya si Lolo? Kailangan mo siyang labanan. Nakahanda ako, Aling Matea. Hindi ako papayag na sirain niya ang pamilya namin. Bago pa man makagalawang dalawa, gayon na lang ang gulat nila Christine at Aling Matea nang pabalyang bumukas ang pinto at kaagad nilang nakita si Mimay na nasa anyong tao na naman. Gigil na hinarang ni Christine ang kanyang katawan para pigilan ng babae na makatuloy, ngunit malandi lang siyang tinawanan ni Mimay. Siyang aswang, Aling Matea! Kailangan siyang maitaboy! Siyang gumagambala sa lolo ko! Ang pangontra, nasa hawak kong bayong. Teka lang at kukunin ko. At ano namang kadramahan ito? Sa akala niyo ba, tatablan ako ng kakayahang meron ng pipitsuging mananambal na kinuha mo, ha, Christine? Wag mo akong husgahan. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin sa'yo. Talaga? Kaso lang, hindi naman ako natatakot sa inyo eh. Oh honey, nandito na ako. Miss na kita. Nakahanda ka na ba sa second session natin ng sipsipan? Paakyat na ako. Mamamatay muna ako bago mo atakihin ang lolo ko! Kinuha na ni Christine ang buntot pagi na inaabot ni Aling Matea. Makailang beses niya itong hinampas sa sahig, tila ba pinapakita sa aswang na talagang nakakawasak yun ng balat oras na tumama ito sa kanya. Hindi ka kaya iiyak kapag tinamaan ka nito? Bago mo magawa yan, mamamatay muna ang lolo mo! Sa isang iglap, kumaripas ng takbo si Mimay at tinumbok ang kwarto ni Lolo Jimmy. Nangangatal naman sa takot na sumunod kagad si Christine. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang babae na nakakubabaw na naman sa kanyang lolo kaya ganun na lang ang pagsisisigaw niya. Ang daya mo naman, honey. Akala ko ba mahal mo ko? Nang dahil lang sa nalaman mong katauhan ko, natakot ka na sa akin? Binigay ko naman sa'yo ang lahat Hindi. Ayoko sa'yo, maawa ka. Kailangan ko ang asawa ko. Maawa? Ikaw ang hindi naawa sa akin. Hayok ka sa laman. Hindi mo inisip na para na akong apo mo pero lantaran mo akong nilalandi. Gaga, ikaw ang lumandi sa lolo ko. Inaswang mo siya mula sa lola ko. Christine, tama na ang dada. Ihampas mo na yan sa kanya. Walang nagawa ang babae kundi ang ihampas ang buntot pagi sa katawan ni Mimay. Kay lakas ng naging atungal niya, nakakabingi at nakakasindak. Napatakip sila sa tenga ng umungol ang aswang. Ah! Ang sakit! Bakit mo ako hinampas? Magbabayad ka sa ginawa mo! Kung pwede nga lang patayin na kita eh. Heto pa, tanggapin mo! Hayop ka! Gaganti ako sa'yo! Sige, ihampas mo. Huwag kang titigil hanggat hindi siya nanghihina. Oras na mabawasan ang lakas niya, hindi na siya makakalaban pa. Isasagawa ko naman ang orasyon para sa pagbawi ng lakas na kinuha ng aswang sa lolo mo. Muli, hinagupit ni Christine ang babae. Umatungal si Mimay ng todo hanggang sa hindi na niya magawang makipagsapalaran sa sakit na kanyang nadarama. Kaagad siyang tumalon-talon hanggang sa magawa niyang makalabas ng bintana. Nakatakas siya! Kailangan mo siyang habulin! Kayo na po munang bahala kay Lolo. Susundan ko ang aswang. Huwag ka mag-alala. Ako na ang magbabantay sa kanya. Sige na, bilisan mo na.
Lolo, dito ka lang ha. Pangako, babalikan kita. Lumabas ng silid si Christine at natuwa nang makasalubong ang kanyang lola Alicia. Kadarating lang nito habang hila-hila ang kanyang maleta. Mukhang hindi na nagawa pang umuwi ng matanda sa kanilang bahay. Nagtatakang napatingin sa kanya ang ginang, gustong matawa sa kanyang itsura. Apo, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang hinahabol. Mahabang kwento, Lola, pero ipapaliwanag ko rin sa inyo mamaya. Sige, hihintayin kita. Kumusta ang lolo mo? Nabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Nasaan ba ang kabit niya? Ang lakas ng loob namang agaw ng asawang hindi sa kanya. Tapos hindi naman niya inalagaan. Nasaan siya? Nasa kama lang, Lola. Sige po. At kumaripas na siya ng takbo na hindi lumilingon sa kanyang pinanggalingan. Ang tanging mahalaga kay Christine ngayon ay mahuli si Mimay na nagtatangkang patayin ng kanyang abuelo. Sa kabilang banda naman, humahangos na lumayo si Mimay sa babae na tumutugis sa kanya. Hindi siya pwedeng mabigo, lalo na at si Lolo Jimmy lang ang kailangan niya para masipsip niya ang lakas nito. Saglit siyang huminto sa isang malaking puno at nagbago ng anyo. Sa isang iglap, siya ay naging isang pusa. Tuloy, kahit humahangos na dumating si Christine sa kinaroroonan niya, hindi siya nakita nito. Kasunod ng babae si Aling Matea. Kaso lang, kasabay ng pagbabago niya ng anyo ay naglaho din si Mimay sa kadiliman. Tingnan natin kung mahuli niyo pa ako ngayon. Mimay! Huwag kang duwag! Magpakita ka sa akin! Maharot ka! Ano, naabutan mo na ba? Hindi nga po eh. Hindi ko alam kung saan nagsuot ang demonyong yon. Malamang, nagbago na siya ng anyo. Kailangan natin siyang mahanap. Hindi siya pwedeng makalayo. Baka balikan ka niya para mapaghigantihan. Ano naman po ang gagawin natin? Puntahan natin ang kanyang tahanan. Kailangan natin siyang maunahan sa pagdating niya sa bahay niya. Sigurado po ba kayo? Sigurado ko, Iha. Malamang po umuwi na yun sa bahay niya. Alam niyo pong kapitbahay namin si Mimay, hindi ba? May kamalig siya sa kagubatan, Iha. Doon tayo pupunta. Ang paninirahan niya sa baryo kasama niyo ay parte lang ng pagpapanggap niya bilang tao. Ang tunay niyang tahanan na pinagtataguan niya ng kanyang lihim ay ang kamalig na una niyang tinitirhan. Bakit niyo po kabisado ang mga bagay na ito, Aling Matea? Bata pa lang ako. Alam ko na ang tungkol sa mga estilo ng aswang para hindi sila mahuli. O paano na po? Umalis na tayo. Kaagad silang nagtungo sa kamalig na tinitirhan ni Mimay. Madilim ang buong paligid nang dumating sila roon. Wala silang nakitang palatandaan na nauna na ang aswang sa sarili niyang bahay. Hindi naman nag-atubiling pumasok ang mananambal at si Christine. Sa bungad pa lang, nalalanghap na nila ang masangsang na amoy mula sa loob. Tila kulob at hindi kailanman nakakatikim ng linis ang nasabing bahay. Ano ba yan? Mukhang ang burara ni Mimay. Ang baho ng bahay niya. Wala siya rito. Yan ang sigurado ko. Kailangan nating mag-abang dito hanggang sa makauwi siya. Paano po kung hindi siya magpunta rito? Huwag kang mag-alala. Narito ang kanyang langis at maskarang ginagamit para hindi siya makilala. Pabor tayo sa pagkakataong ito dahil oras na sinunog natin ang kanyang mga gamit, hindi na siya makakapagtago ng kanyang tunay na katauhan. Makikilala siya ng taong bayan at makatugisin pa siya. Sa bagay, may punto ka, Aling Matea. Kukunin ko lang ang mga mahahalaga niyang gamit para masunog natin. Bilisan mo. Ako naman ang magbabantay sa labas. Teka, hawakan mo ang punyal na ito. Yan ang magsisilbing proteksyon mo laban sa aswang. Paano po kayo, Aling Matea? Baka kayo naman ang mapahamak. Nasa akin ang pangontra niyo. Kaya ko ang aking sarili. Sige na, kailangan mo nang kunin ng mga langis. Tumalima kagad si Christine at pumasok na ng tuluyan sa kamalig. Gamit ang flashlight, nagawa niyang maaninag ang mga gamit sa loob. Magulo at maalikabok, tila ba ilang taon nang abandonado. Naisip ni Christine na halongkatin ang unang baol na nakita niya. May mga nakalagay dong damit, mga libro at kung ano-anong garapon. Sinubukan niyang buksan ang isa sa mga yon. Halos maiyak sa takot ang dalaga nang makitang maliliit na daliri ng bata ang nasa loob at binabadlang sa kemikal na likido. Hindi niya alam may itim na pusang kanina pa nakatingin sa kanya mula sa kadiliman.
Tuwang-tuwa sa sindak na nakikita sa kanyang muka. Maya-maya pa, lumabas sa pinagtataguan nito ang nilalang at dahan-dahang nagbalik sa kanyang tunay na katauhan bilang si Mimay. Christine! Ano, natakot ka ba sa mga nabungaran mo? Hindi lang yan ang sekreto ko. Marami pa. Salot ka? Dapat kang parusahan! Talaga? Sa tingin ko, ikaw nga ang dapat parusahan eh. Intrimitida ka kasi. Karapatan ko naman na matyagan ka, hindi ba? Alam mo kung bakit? Kaunting oras na lang ang ilalagi ng lolo at lola ko dito sa mundo. Pero kung makapambiktima ka sa kanila, parang sila na ang pinakamasamang tao sa mundo. Bakit? May mga kriminal naman dyan ah. May mga masasamang loob na naglipa na sa bayan natin. Bakit hindi na lang sila? Dahil malinis ang budhi ng lolo mo. Siya lang ang kailangan ko para maging malakas at makapangyarihan. Siya lang ang may lakas na pambihira. Dahil ang lolo mo ay nagmula sa lahi ng mga bangkilan. Bangkilan? Hindi mo ba alam kung ano ang bangkilan? Sila ang malalakas na uri ng aswang. Anak ng Supremo, ang hari ng mga aswang. Mga immortal at mga nananatiling bata sa mahabang panahon. Hindi yan totoo. Masakit talagang malaman ang totoo, Christine. Alam mo kung bakit? Dahil wala kang magagawa para depensahan siya. Ayon kay Mimay, may dugo ng kataas-taasang datu noong araw ang kanyang lolo, pamana ng kanilang mga kalahi. Hindi nga lang magawang kilalanin ni Lolo Jimmy ang mga bangkilan kaya hindi niya nakamit ang walang hanggang kabataan at nagpatuloy pa sa pagtanda. Ayaw niyang maging aswang. Ito ay dahil ang nagpalaki sa kanya ay isang normal na tao lamang. Ikinuyom ng dalaga ang kanyang mga kamao. Hindi ka immortal kung yun ang mensaheng nais mong ipaalam sa akin, Mimay. Mamamatay ka rin. Hindi mo lang alam kung sa papanong paraan. Pero dasal ko na sana maging kasuklam-suklam ang matitikman mong parusa. Matagal na akong nasa kamatayan, Christine. Hindi mo na ako masisindak pa. Bagkus, ako ang magbibigay ng iyong kamatayan. Siguro nga sa tingin mo malakas ka. Pero ngayon lang yan. Kakampi ko ang Panginoon. Huwag mo nga mabanggit-banggit ang pangalan ng Panginoon. Naiirita ako. E di idadaan ko na lang sa kanta para mas lalo kang mainis. Kumanta ng mga awitin para sa Panginoon si Christine. Malakas at hindi niya hinihinto. Kalaunan, napapansin niyang hindi na komportable si Mimay sa pinaggagawa niya. Nagsimulang maging hulas ang aswang at napilitang magkakalmot sa kung saang bahagi ng dingding. Si Christine naman, ipinagpapatuloy ang paghalungkat sa mga garapon hanggang sa may matagpuan siyang muling isang kahon. Maliit lang yon, kasukat ng kahon ng sapatos at mukhang mahalaga ang nakatago. Anong gagawin mo dyan? Akin na yan! Hindi yan sa'yo! Oh, wala akong pakialam, hindi ba? Ang mga bagay na ganito siguro ang dahilan ng kayabangan mo. Ngayon, ihaharap mo sa akin ang sarili mo ng walang langis dahil wawasakin ko na ang mga ito. Wag! Hindi mo pwedeng galawin yan! At bakit naman hindi? Ako ang bahala sa lahat ng makukuha ko. Wala kang pakialam doon. Mabilisang itinakbo ni Christine ang mga nakuha niyang botelya palabas. Nakaabang naman kagad si Aling Matea kaya inihagis niya sa mananambal ang mga ito. Kayo nang magbasag, Aling Matea. Baka maabutan ako ni Mimay. Hindi, kailangan kitang iligtas. Kaya ko na po ang sarili ko. Kahit papano naman nakapag-aral ako kung paano depensa ng aking sarili. Kaya alam ko ang magiging galaw ko na makakatalo sa mabangis na aswang. Huwag kang mag-alala, babalikan kita. Anong pinaplano niyong gawin? Pabagsakin ako? Sa tingin niyo ba kaya niyong gawin sa akin yon? Ha! Nagkakamali kayo! Muli, nagbago na naman ang anyo ni Mimay. Naging isang mabalasik na nilalangan dalaga at may mapupulang mga mata. Sa isang iglap, sumugod ang aswang sa kanya. Iwinasiwas ang mga kuko at sinubukan siyang sugatan. Mabuti na lang, hawak niya ang tansong punyal na iniabot sa kanya ng mananambal kanina. Ginamit niya ito para labanan ng aswang. Inatake niya ang nilalang at ipinakita ang kanyang kakayahan. Kalaunan, pareho na silang naglalaban ng mabilisan. Pipitsuging tao ka lang! Wala ka namang lakas mula sa lolo mo! Mahina ka! Mahina man ako sa iyong paningin, pero mautak naman ako ng higit sa inaasahan mo!
Mautak! Nahuli mo lang kami ni Jimmy sa akto. Mautak ka na kagad! Oo, kasi ang binigay kong botelya kay Aling Matea, masusunog na maya-maya. Kaya wala ka nang magagawa kahit magmakaawa ka pa. Ang kapal ng mukha mong pakialaman ng mga langis ko. Ayos lang, mahahabol ko naman ang matanda. Mabagal naman siyang maglakad. Ikaw na muna ang papatayin ko. Paano ka ba naging aswang, Mimay? Bakit ka ba nagkaganyan? Pinagkaitan ka ba ng kapalaran? May nagawa ka bang pagkakamali at naging parusa ang pagiging aswang mo? Napaatras si Mimay sa mga tanong ng dalaga. Hindi na niya inaasahan na magtatanong ng ganon sa kanya si Christine. Simulat sa pool, walang sino man ang nagka-interes na tanungin man lang siya sa kanyang nakaraan. Ang mga tao sa paligid niya ay dati na siyang pinangingilagan, dati nang iniiwasan, ayaw malapitan. Kaya naman nang makita niya ang interes ng mga mata ng dalaga, napagpasyahan niyang ikwento dito ang kanyang pinagdaanan. Tutal papatayin na rin naman niya ang dalaga. Mabuting tao ako noon, pero inabuso ko ng mga tao. Dating matulungin ang aking mga magulang na walang ibang iniisip, kundi ang mag-alala sa kapwa. Umaga hanggang gabi, may mga humihingi sa amin ng tulong. Karamihan, mga taong walang ibang alam gawin kundi ang umasa sa amin. Mabait ka naman pala. Bakit ka humantong sa ganito? Dahil sa mga taong hindi makontento sa tulong na binibigay namin. Pinatay ng 3 kalalakihan ng aking mga magulang. Ninakaw nila ang pera na nakalaan para sa aking pag-aaral. Alahas at iba pang ari-arian. Kahit na nga ang dangal ko at pagkababae, ninakaw din nila. Ang masaklap pa, pinatay nila ako. Pero buhay ka naman ah. Buhay nga ako dahil may ibang nagsakripisyo ng kanyang kaluluwa para manumbalik ako sa dati. Isang nangihinang aswang ang nakita ang buong pangyayari. Gustuhin man niyang tumulong, hindi na niya magawa. Sugatan siya mula sa walang katapusang sagupaan. Ngunit kakaiba ang pag-along ginawa niya sa akin. Inalagaan ka niya sigurado. Hindi, pero binigay niya sa akin ang mutya ng pagkaaswang para ako ay mabuhay. Kaya narito ako ngayon dahil nais kong gumanti sa mga taong nagkasala sa pamilya ko. Pero bakit dinamay mo si Lolo? Wala naman siyang kasalanan sa'yo. Wala nga, pero may lakas siyang hindi na niya pinakikinabangan. At yun ang nais kong kunin mula sa kanya. Napailing si Christine. Hindi niya alam kung paano iintindihin ng maluwag sa kanyang dibdib ang buong pangyayari. Naguguluhan siya. Baka nga may magagawa siya para tulungan ang babae. Para naman wag na nitong pakialaman ng lolo niya. Bago pa man makahakbang si Mimay papalapit sa kanya, dumating naman si Lolo Jimmy kasama si Lola Alicia at Aling Matea. Kilala ko ang mga taong tinutukoy mo, Mimay. Sila ang aking kinikilalang ama at ang mga kaibigan niya. Subalit wala na sila sa mundo. Matagal ng panahon. Wala nang silbi ang paghihiganti mo. Hindi yan totoo. Kailangan silang mamatay sa mga kamay ko. Hindi pa nakakamit ng aking mga magulang ang hustisya. Makinig ka sa sinasabi ni Lolo Mimay. Hindi siya kailanman magsisinungaling sa'yo. Ah, talaga? Nangiinsulto ka ba? Nagawa nga niyang magsinungaling sa asawa niya eh. Tutal naman, tatay niya ang nagkasala sa akin. Ang kasalanan ng puno, pagdurusahan din ang bunga. Mamamatay kayong lahat! Wag! Lola! Nagulat ang lahat ng isangga ni Lola Alicia ang kanyang katawan sa matatalas na kuko ni Mimay. Sa halip na si Lolo Jimmy ang masaktan at mamatay, si Lola Alicia ang nagsakripisyo. Duguan siyang bumagsak sa lupa habang patuloy sa pagbulwak ang kanyang sariwang dugo mula sa sugat. Mahal, bakit mo ginawa yun? Hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Sana, hinayaan mo na lang akong mamatay. Tutal naman nagkasala ako sa'yo. Hindi umiikot ang mundo sa ganoon, Jimmy. Minsan, kailangan magsakripisyo para maipakita sa pamilya niya kung gaano sila kahalaga. Pero bakit ikaw pa ang kailangan magsakripisyo? Bakit ikaw, mahal ko? Yan ang tunay na pagdurusa. Mamamatay ka sa sama ng loob, Jimmy. Parang awa mo na, Mimay. Huwag ang asawa ko. Ako na lang.
Lo, ang mga kagaya ni Mimay ay hindi tao kung mag-isip. Siya ay isang demonyo. Ilang beses na din siyang pumatay ng tao. Bakit kailangan kang magmakaawa sa kanya? Ang langis, Christine. Yun ang solusyon. Kapag ginamit nyo ang langis, gagaling ang sugat ng lola mo at lilipat ito sa aswang na siyang may gawa nun. Huwag niyong pakialaman ang langis ko! Iniabot ni Aling Matea ang langis na pagmamayari ni Mimay kay Christine. Buti na lang, hindi pa nila ito tuluyang nasusunog. Habang patakbo kasi kanina ang mananambal, nakasalubong niya sa daan ng mag-asawa na hinahanap ang kanilang apo. Binuksan ng dalaga ang takip at umalingasaw kaagad ang nangangamoy na panis na laway mula sa loob. Simpleng langis lang ang laman ngunit nararamdaman ni Christine na may kakaiba. Ipapahid ko ba ito sa sugat ni Lola, Aling Matea? Kung kailangan mong ibuhos ang laman, Iha, gawin mo. Yan ang solusyon. Gawin mo na, Apo. Hindi pwedeng mawala sa akin ang lola mo. Hindi maaari, Jimmy. Paano naman ako? Akala ko ba mahal mo ko? Patawarin mo ko, Mimay. Lumitaw man ang katotohanan na hindi ka kasing bata ng iniisip ko. Hindi ko matanggap na pinagtangkaan mo ang buhay ko. Hindi mo ako ginustong mabuhay at ganun din ang asawa ko. Paghihiganti lang sa aming pamilya ang nais mo, kaya wala akong magagawa, kundi ang tanggapin ang kapalaran ko. Kailangan mo din tanggapin ang parusa ko para sa'yo. Wag! Maawa kayo! Hindi ako karapat-dapat sa parusang ito! Hindi pwede! Buo na ang desisyon ni Lolo, Mimay. Pasensya ka na. Gagawin na namin ito. Umatungal ng kay lakas si Mimay nang maibuhos ang langis sa sugat ni Lola Alicia. Nagulat ang lahat ng dahan-dahan na naghihilom ang sugat nito sa katawan. Ang balat nitong nagsisimula ng mamutla ay nagkakaroon na ng kulay na tila ba hudyat sa pagbabalik ng sigla sa katawan ni Lola Alicia. Samantala, natulala naman si Mimay. Halos ilubog na niya ang sarili sa kahihiyan. Walang nagmamahal sa kanya. Kahit pa maging isa siyang kabit, hindi pa rin sapat para maging kamahal-mahal siya. Nagpalit-anyo na rin siya sa pagiging tao. Nagsisimula ng igawad ang kanyang parusa. Ang dati ng masigla, malakas at maganda niyang katawan, unti-unti nang nalulusaw, nanunumbalik sa totoo niyang edad na mas matanda pa kay Lolo Jimmy. Bumabata lang naman siya dahil sinisipsip niya ang enerhiya, lakas at dugo ng kanyang biktima. Isang aswang na may pagkakahawig sa danag, na tanging dugo lamang ang kasiyahan. Dala ng kawalan ng pag-asa, bumagsak siya sa lupa. Lumipat na sa katawan ni Mimay ang sumpa. Nasa kanya na ang sugat. Napakasama ninyo. Hindi nyo man lang ako binigyan ng pagkakataon na mabuhay. Matikman ang saya ng humihinga at hindi nakakaramdam ng sakit. Puro kayo sakim. Mali ka, Mimay. Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, pero sinayang mo. Mas pinili mong maghanap ng mga taong gagantihan dahil lang nasira ang buhay mo. Tandaan mo, Mimay, nasira lang ang buhay mo. Kaya pang ayusin. Hindi kagaya ng mga taong tinanggalan mo na ng kaligayahan, ng mga taong pumanaw ng kaysaklap sa iyong mga kamay. Wala kayong karapatan. Akin ang buhay ko. Akin ang langis. Tama na, Mimay. Huwag mo nang palalain ang kasalanan mo. Christine, Iha, nagkakamalay ng lola mo. Salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Si Mimay. Isang malakas na ungol ang pinakawalan ni Mimay na abot yata hanggang sa kabilang barangay. Ang kanyang katawan na kanina lang ay nangunot dahil sa pagbabalik niya sa tunay na katandaan, nagsimula namang magliyab at maglagablab. Sinubukan niyang humingi ng tulong, umaasa na makakaligtas pa sa sakunang kanyang kinahaharap. Ngunit nanatili lang na nakatingin sa kanya ang lahat. Dahan-dahan na siyang natutupok, Iha. Kailangan mong iligpit ang kanyang apo at haluan ng asin kapag nangyari yon. Mabisang pangontra sa aswang ang abo ng kapwa nila na siguradong magpapaliyab din sa kanila oras na masabuyan. Tatandaan ko po yon, Aling Matea. Mahal ko, Alicia, halika. Bumangon ka. Aalalayan kita. Ayos lang ako, Jamie. Akala ko naglalakbay na ako sa kabilang mundo.
Hindi ko hahayaang gawin mo yun, Alicia. Kailangan sabay tayong maglakbay sa kabilang buhay. Lola, Lolo, nakakatakot naman po yung mga pinagsasasabi ninyo. Tsaka paano ka nakasama kina Lola dito? Nasa ospital ka lang kanina. Nakahingi ang lola mo ng permiso sa doktor ko na iuwi na ako. Wala naman akong malubhang sakit. Nanghina lang ako dahil sa aking mga pinagdaraanan noong nakaraang araw. Ikaw naman kasi Lolo hinayaan yung makalapit si Mimay sa inyo. Aswang palang babaeng yun. Kinabahan tuloy ako na baka kunin niya kayo at tuluyan na kayong biktimahin. Hindi mangyayari yun dahil nariyan kayo ng lola mo para ipagtanggol ako. Basta Lolo, wag niyo na pong uulitin yun Ayokong nakikita kayo nag-aaway ni Lola. Masama po yun. Tsaka ayokong nasasaktan si Lola dahil pinagsiselos niyo. Tatandaan ko yan, Apo. Mahal na mahal ko ang lola mo. Pasensya na kung hinaluan ko ng paglalaro ang aming pagsasama. Sorry, mahal. Sana mapatawad mo ako. Pinatatawad na kita, aking Jimmy. Christine, isama mo na ang lolo at lola mo. Kailangan nating makauwi sa bahay ninyo. Bakit mukhang balisa kayo, Aling Matea? Hindi biro ang ginawang sigaw ni Mimay kanina nang tuluyan na siyang maglagablab. Ito ay senyales ng pagtatawag sa mga kapwa niya aswang. Siguradong ilan sa kanila ay pupunta sa labas ng bahay niyo para tugisin kayo. Ano pong gagawin natin? Maghahanda tayo. Hindi ko alam kung aatake rin ba sila, pero mas mainam na yung nakahanda ang ating mga pangontra. Kung ganun, sige na. Umuwi na tayo. Kailangan natin magtago. Umuwi kagad sina Christine, ang lolo at lola niya, maging ang mananambal na si Aling Matea. Naging abala sila sa mga susunod na oras. Naghanda sila ng bawang, asin at katas ng kalamansi. Hinasa ang mga patalim kagaya ng kutsilyo, itak at punyal. Wala silang inaksayang oras. Lahat ng pwede nilang pangontra sa mga aswang para magawa nilang itaboy ang mga kamag-anak ni Mimay. Pagkatapos ng kanilang ginawa, pinagpahinga ni Christine ang kanyang lolo at lola. Siya na at si Aling Matea ang naghintay para makasagupa ang mga aswang na nagbabalak sa kanila ng masama. Ilang sandali pa, napalingon sa kanya ang mananambal. Naririnig ko na ang huni ng mga aswang. Ang kanilang presensya papalapit na. Kailangan nating bantayan ang bawat sulok. Hindi sila pwedeng makapasok sa loob ng bahay. Kinakabahan ako, Aling Matea. Paano kapag marami pala sila at tapos hindi natin sila kaya? Huwag kang matakot, Iha. Hindi lahat ng aswang literal na umaatake. Minsan nakikiramdam lang ang mga aswang. Tsaka lang sila aatake kapag sa tingin nila kailangan masupil ang taong pumatay sa kalahi nila. Sana po hayaan na muna nila tayo. Alam ko naman na may kasalanan din kami kasi hinayaan naming mamatay si Mimay. Kahit naging kabit siya ni Lolo, magagawa namin siyang iwasan. Huwag mong alalahanin yon, Iha. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Alam kong ililigtas niya tayo. Nakiramdam sila hanggang sa mapansing may mabibigat na yapak sa ibabaw ng kanilang bubungan. Tila ba inaamoy ang paligid, sinusuri kung nasaan ang kanilang sadya. Ilang sandali pa, may kumalmot sa dingding at kumatok sa pinto. Babaeng kaboses ni Mimay. Aling Matea, may kumakatok! Shh! Huwag kang matakot. Hindi ka dapat na matakot. Kaya natin ang lahat ng ito. Malay natin umalis na sila kagad. Christine, Iha, bakit gising pa kayo? Alo, anong ginagawa niyo rito? Hindi na po sana kayo lumabas ng silid. Kami na po ang bahalang manatili rito. Pero Apo, hindi kasi ako makatulog Ganito na lang po, Lo. Kung hindi pa po kayo makatulog, sige po, bantayan niyo na lang po si Lola. Ako na ang makikipag-usap kay Aling Matea tungkol sa gagawing pangontra. Sige, Iha. Salamat. Paano? Babalik na ako sa aking kwarto. Sige po, Lolo. Basta huwag kayong mag-alala sa akin, ha? Ayos lang po ako rito. Pagkaalis ng matanda, muling nakiramdam si Lolo Jimmy. Napakunot ang noo ni Christine dahil wala rin naman siyang naririnig na ingay mula sa labas. Wala na ang kumakatok, ang ingay ng pagkalmot o ang kung sino mang gumagapang sa bubong. Tahimik na.
Nagpasya si Christine na silipin sa bintana. Nagulat siya nang makita ang mga nilalang na kanya-kanya sa pagsisipulasan. Nagtatakang napalingon si Christine kay Aling Matea. Bakit kaya sila aalis? Saan sila pupunta? Mukhang palayo na sila, Aling Matea. Tama ka, Iha. Huwag kang mag-alala. Yun na ang una at huling pananakot nila sa atin. Nararamdaman kong paalis na sila pabalik sa kanilang pinanggalingan. Salamat naman po kung ganun. Lalayuan na nila tayo. Marahil, nararamdaman nilang mabuti tayong tao kaya hindi na rin sila nakialam pa. Para sa kanila, tapos na ang pagtatangka nilang pagtugi sa mga kagaya ninyo. Apo, hindi talaga ako makatulog eh. Pero di bali na lang. Si Lola Alicia mo na ang nagsabi na pwede ko kayong samahan dito. Ay, magkape raw tayo. Gusto ko yan. Masarap ang kape sa madaling araw. Sa bagay, malapit na pong mag-umaga. Wala nang masama kung humarap tayo sa bagong bukas na masaya at magaan ng kalooban. Tama. Ipinagmamalaki din kita, aking apo. Napakatapang mong hinarap ang lahat ng nais na bumuwag sa ating pamilya. Abay, dinaig mo pa ako ha. Salamat at hindi mo kami sinukuan. Pamilya tayo, Lolo. Walang sino man ang kailangang umatras. Pinapangako ko po yan. Mananatili tayong masaya at malapit sa isa't isa. Masaya ako, apo. Sobra. Salamat din sa'yo, Matea. Pangako, magbabago na ako. Napaiyak sa tuwa si Christine. Hindi siya makapaniwala sa mga bagay na pwede nilang maranasan. Naging masalimuot man ang naging buhay nila, alam niyang dahan-dahan na itong magbabago. Wala na ang masamang si Mimay, wala na rin ang kaguluhan na madalas niyang katakutan. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.